Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program at ito sa inyo ng World Radio International through White's Pero Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang unang lesson natin for the year 2025, intended for January 5, 2025. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan kong Babies Born Sinners, True or False. At ang ating teksto ay from the book of Psalms, chapter 51, verse 5. Simulan na po natin ang ating pag-aaral at mamaya po i-acknowledge natin ang ating mga sponsors, partners, and of course, greetings to our brothers and sisters all over the Philippines and all over the world. We are still broadcasting from the new studio ng GMA Radio dito po sa Baguio City, fourth floor ng Eddie Y Building, Quezon Road, Baguio City. Ito na po ang pagbabasa natin sa Book of Psalms, chapter 51, verse 5. Sabi ni David, written just after he committed the sin of adultery with Bathsheba. Sabi ni David, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Sa wikang Pilipino po, ito ang sabi ni David sa binasa natin sa Book of Psalms, chapter 51, verse 5. Of course, sa Filipino version, ang Psalms ay pinamagatan nilang awit. Awit, Kapitulo 51, talatang 5. Ito po ang sabi ni Haring David. "Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan ng ako ay iluwal." Yan po ang translation ng New translation ng Bagong Testamento, ang Bagong Tipan kasama ang mga awit at mga kawikaan, magandang balita Biblia. So yun po yung ating pagbabasa sa ating mga teksto from Book of Psalms chapter 51 verse 5, mga awit 51 kapitulo 5 sa ating subject matter na pinamagatan kong Babies Born Sinners, True or False. Ang mga sanggol na ipinanganganak, sila ba ay mga makasalanan na? Ito ba ay totoo o hindi po totoo? In other words, kasilungalingan na doktrina. Ito pong doktrina ay napakahalaga at napaka-popular. Kaya yung binasa nating Psalms 51 verse 5 is used by some religious groups to prove their claim that infants are born as sinners. Yung mga bata, mga sanggol na kapapanganak pa lamang ay ginagamit ng mga religious group. Marami po sila, hindi lang isa. Sinasabi nila na ang mga sanggol na ipinanganganak ay makasalanan na agad. Yun po ang doktrina nila. And of course, this doctrine is what they call the total depravity doctrine. Because of this claim, they say that infants must be baptized to remove the inherited sin. So dahil sa tinatawag nilang doktrina na ito, sila po ay nagsasabi na ang mga bata, mga sanggol, kailangan na bautismuhan para alisin daw yung namana na kasalanan. Is this doctrine true or false? Does it originate from God or from Satan? So let us know the truth. Ito ba ang doktrinang ito ay totoo o isang kasinungalingan? Galing ba ito sa Diyos o galing ito kay Satanas? So alamin natin ang katotohanan sapagkat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 8 verse 32, "Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo." So ating discussion, there are 4 parts of this particular subject, babies born sinners, true or false. Number 1, to discuss this controversial doctrine, there are points that we have to consider. Ano po yung mga 4 na puntos na pag-aaralan natin? Number 1,
the definition and history of the total depravity dogma or doctrine. That's the first one. Number 2, arguments in favor of the total depravity doctrine or dogma. Number 3, biblical teaching against total depravity dogma. And number 4, what is our responsibility towards this erroneous doctrine or dogma? Ano po ang ating responsibilidad bilang mga ngaral ng salita ng Diyos at mga tinatawag nating honest truth seekers sa Biblia? So yun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito, mga kaibigan ng mga kapatid. Nawa ay nariyan kayo, nakikinig at pinagbubulay-bulayan natin ang mga salita ng Panginoon na galing po sa Biblia, sapagkat ito po ay napakahalaga. Sapagkat marami namang kabataang ipinanganganak sa buong mundo. Every 3 seconds, o sabi nila every second rather, there are 3 babies born in the whole world, and there is 1 person dying also every second. So kung titingnan mo, 3 minus 1, so palaging may additional na 2 persons born every second in the whole world. Kaya ang ating pong population malapit na pang umabot sa 8 billion sa buong mundo. Now let's go to the discussion of the first part of our lesson, the definition and history of the total depravity dogma or doctrine. Well, total depravity, or what sometimes they call it radical corruption. Pag radical means talagang revolutionary po yon. Ang ibig sabihin niyan is derived from the concept of original sin. Ano yung original sin? Na bawat bata o bawat sanggol na pinanganganak sa mundo may kasalanan na agad. Yun po yung doctrine of original sin or the concept of original sin. As a result of the fall, every person born into this world is a sinner. Ano yung fall? Pagkakaroon ng kasalanan ng mga tao sa buong mundo, ng nilalang po ng Diyos, si Adan at saka si Eva, nilagay sila sa hardin at nang sila ay nilagay doon, wala pa po silang kasalanan. They were perfect. But then, sin into the world through Satan, tempting them that if you eat of the forbidden fruit, you will become like God. So, na-deceive, nadaya si Eva at kumain siya ng ipinagbabawal na bunga at doon po nagsimula ang kasalanan ng buong mundo. Si Eva, binigay niya rin si Adan, nakasama niyang asawa, at dalawa sila nagkasala. Ang ibig sabihin, sinuway nila ang salita ng Diyos na huwag kumain ng bawal na bunga at ang resulta po yun ay spiritual and physical death. Spiritual at physical na kamatayan. Pag-aaralan po natin yan later on. Anyway, so dahil sa kasalanan ng ating mga unang magulang ni Adan at ni Eva doon po sa halamanan ng Eden, every person born into this world becomes a sinner. So bawat bata, bawat sanggol na pinanganganak daw sa mundong ito ay makasalanan agad. And to be forgiven, the newly born infant must be cleansed through baptism. So bawat ipinanganak na sanggol, para daw malinisan, spiritually speaking, kailangan ng bautismo sa tubig. Yon ang ginagawa ng isang napakalaking religious group sa buong mundo. So all people from conception share a corrupt nature which renders everyone liable to God's wrath or anger. Ulitin ko po. Lahat ng tao, mula pagkabata, pagkasilang pa lamang, ay tinatawag nilang may corrupt nature na, makasalanan agad. At kailangan ito ay malinisan bago sila mabigyan ng tinatawag na kapuutan o pagkagalit ng Panginoon Diyos. O in other words, paggalit ang Panginoon, yung hindi nagsisisi, hindi nalilinisan, ang destination po niyan ay kaparusahan o tinatawag nilang kaparusahan sa impyerno. So, the doctrine of total depravity is therefore saying that man is incapable of any saving good, inclined toward evil, and leaves everyone dead in sin and enslaved to sin. Ulitin ko po. So, ang total depravity na doktrina o dogma, sinasabi na ang tao mula pagkabata ay wala siyang kabutihan. Palaging masama ang nasa isip. At siyempre kung masama ang nasa isip, siya ay patay sa kasalanan
at siya ay alipin ng kasalanan. Yun po ang doktrinang total depravity. Talagang walang pag-asa ang tao kung yung doktrina na yan ay ating pong paniniwalaan, mga kaibigan at mga kapatid. Now, sino po ang nagsimula nito? The total depravity dogma or doctrine was actually started by two persons. Ang pangalan nila si Jacobus Arminius, o sa ating salita, Jacobus Arminius, at ang isa po ay si John Wesley, ang founder po ng tinatawag nating, well, sometimes they call it Presbyterianism or Methodism. At ito po ay nangyari, sinasabi nila, during the Reformation movement about 17th century o ika-17 siglo ng ating daigdig. Actually, nauna po si Martin Luther. Pagkatapos, some years later on, nagsimula na itong mangaral itong dalawang itong si Jacobus Arminius at si John Wesley. So sila po yung nagsimula ng doktrina ng total depravity doctrine. Well, during the lifetime of the apostles, baptism was administered only to the adults. So noong kapanahon na ng mga apostoles, kapag sila po ay nagbabautismo, lahat ng binabautismuhan ay malalaking tao na. In other words, conscious na, alam na nila ang ginagawa nila, nakagawa na sila ng kasalanan. Wala pong sinasabi sa Biblia na nagbautismo na yung mga sanggol. Well, sometimes they use the book of Acts chapter 10 verse 47 to 48. Dito po sa aklat na mga gawa, nung nangaral si Apostol Pedro doon sa Caesarea, sa pamilya o pamamahay o ni Cornelio, na isang kapitan ng tinatawag nating Roman army, sinasabi doon, Cornelius was baptized including his household. Lahat po ng kanyang kasambahay ay nabautismuhan. So, by conclusion, sabi nila, pag sinabi mong kasambahay, kasama doon yung mga alipin, kasama rin yung mga batang kapapanganak pa lamang. Yun po ang kanilang conclusion. But the word household in English, pag kasambahay, or sambahayan, household, kasama po doon yung mga hayop. So, ang ibig sabihin, pag sinabi mong kasambahay o sambahayanan, ibig sabihin, pati yung mga hayop na bautismuhan din. So, just to follow their logic. So, yun po yung kanilang luhika or logic based on the book of Acts chapter 10, verse 47 and 48. Now, let's go to some arguments in favor of the total depravity dogma. So, ano po ang mga argumento nila para suportahan ang doktrina na lahat ng tao na pinapanganak sa mundong ito ay makasalanan na agad mula sa pagkabata. Pagkasilang pa lamang, pagkalabas sa mundong ito, iniluwal ng kanilang mga ina, makasalanan agad. Yun po yung doktrina na total depravity dogma. At ano po yung mga argumento nila? Number one, well, they're using the book of other verses like Genesis chapter 6 verse 5, Romans chapter 1, 8, and of course Romans chapter 5. Mamaya babasahin po natin yan. So sabi nila, by the sin of one man, that's Adam, all became sinners, having real and total corruption. So dahil daw sa kasalanan ni Adan, of course kasama doon si Eva, lahat daw na ipinanganganak na tao ay makasalanan agad. At may tinatawag nilang real and total corruption. So talagang makasalanan. Wala pong pag-asa. Yun ang sabi nila. At dito po ay nakasulat sa Institute of the Christian Religion na sinulat po ito ni John Calvin. So isa po sa mga advocates ng total depravity doctrine ay si John Calvin sa kanyang sinulat Institute of the Christian Religion. Now, they are using following verses to prove that sin is universal. So ano po yung mga talata sa Biblia na ginagamit nila para patunayan na ang kasalanan na ay nasa buong sanlibutan. It's all over the world. Of course, Genesis chapter 6 verse 5, ginagamit nila doon. Sabi doon ng Genesis 6:5, man's thoughts are evil continually, and that made God to decide to eradicate all the people of the earth during the time of Noah. So sabi doon sa Genesis 6:5, lahat daw ng pag-iisip ng tao ay masasama.
So ang Diyos daw ay nalungkot at nagdesisyon ang Panginoon na alisin ang tao sa buong sanlibutan maliban sa pamilya ni Noah o ni Noe doon sa Bible. Okay? So, ano pa? Sabi nila, man is blind to the gospel. According to 1 Corinthians 2 verse 14 and 2 Corinthians chapter 4 verse 1 to 6, ang tao raw ay bulag. Spiritually blind to the doctrine of God, to the gospel, sa ebanghelyo, sa lahat ng kabutihan at pagtuturo ng Panginoon. So bulag daw ang tao. At ano ang rason kung bakit bulag ang tao? Well, sabi nila, man was born a sinner. Pinanganak siya nang iluwal siya ng kanyang ina. Makasalanan niya sa so hindi niya makikita yung katotohanan. So sabi ng Biblia, according to them pa rin, ito yung argumento nila, using Romans chapter 8 verse 7 and Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, sabi doon nila, we are all enemies of God. Tayo raw ay mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Tama nga naman doon. But hindi po yun yung konteksto na total depravity na kung pinanganak ka, makasalanan ka na agad. Ano pa? Ayon sa Matthew chapter 15 verse 16 and 20, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang pinanggagalingan ng lahat ng kasalanan sa pag-iisip, pagsalita ng masasama, paggawa ng masama, galing daw po yan sa puso. At sabi nila, yung doktrina ng total depravity, dahil ang puso ng tao daw, ang pag-iisip, sa simula pa, mula sa simula ay makasalanan na. So kung makasalanan, wala talagang lalabas na mabuti sa tao. Yun po yung ginagamit nilang verses, Matthew chapter 15, verses 16 to 20, kung saan ay sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, there is nothing that comes out of man from his thoughts and from his heart, at ang lumalabas po ay puro kasalanan, kasamaan sa salita at pati na rin sa gawa. So the Calvinists, the followers of John Calvin, affirm that fallen people cannot rescue themselves from their guilt and from their depravity. So sabi ni John Calvin at saka yung mga followers niya, sabi nila, tayo mga tao, lahat na nagkasala, nang iluwal tayo sa mundong ito, ay hindi natin pwedeng iligtas ang sarili natin mula sa ating kasalanan. And that is why we need God's mercy. So yun po yung mga argumento nila favoring the idea of total depravity of man mula sa simula nang siya ay iluwal na sa mundong ito. Now let's go to the third part of our lesson. What is the biblical teaching against total depravity dogma? Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa doktrina nila na ang mga tao nang ipanganak, iluwal sa mundong ito, ay makasalanan? Ano pong sinasabi ng Biblia? So, sundan po niyo mga kaibigan at mga kapatid. Now, sa number 1, ayon sa Genesis chapter 1 verse 26, when God made man in His image, therefore, man is not totally corrupt or depraved. So sa simula po, nung nilalang ng Diyos ang tao, of course si Adan ang nauna pagkatapos si Eva, sabi ng Panginoon, God said to the companions, yung Trinity, God said, kasi sa Biblia, God said, let us. Ibig sabihin, may kasama ang Panginoon nung siya ay ginawa niya ang tao. So yung kasama niya doon, of course, the Holy Spirit, and of course, Jesus Christ, who became later on the Son of Man. So sabi ng Diyos, let us make man in our image. Gawin natin ang tao o lalangin natin ang tao sa ating larawan. At of course, ano na alam natin na ang larawan ng Panginoon ay banal. Siya ay walang kasalanan. So kung ang tao ay nilalang sa larawan ng Diyos, ang ibig sabihin, from the beginning, walang kasalanan ng tao. Siya lang ay nagkasala nang siya ay natukso, nadaya, at sumubay sa utos ng Diyos doon sa Garden of Eden sa pamamagitan ni Satanas na nag-anyong ahas. Yun po ang nangyari doon sa Genesis chapter 1. So, in fact, the book of Matthew chapter 5 verse 46 and 47, sabi ng Panginoong Jesucristo, though unbelievers in God, people are good as they pay their taxes and they are also morally good. Ano sabi doon sa Matthew 5:46 and 47? Sabi ni Kristo,
kung maminamahalang namin ninyo ang inyong nagmamahal sa inyo, ano ang higit nakakahigit kayo sa mga masasamang tao, sa Gentiles, sa mga unbelievers? So sabi ni Kristo, kahit mga makasalanan, mga hintil, mga publikano ng panahon na yun ay considered makasalanan, mayroong kabutihan. So in other words, man is not totally depraved, man is not totally corrupt. As the Calvinist and John Wesley and others teach about the so-called total depravity dogma. Well, kung babasahin pa rin natin, mga kaibigan at mga kapatid, sa Matthew chapter 18, verse 1 to 4, sabi ng Panginoong Jesucristo, nung tinanong siya ng kanya mga apostoles, who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At sinabi ni Kristo, tinawag niya isang maliit na bata at sinabi niya, unless you become like little children, you cannot enter the kingdom of God. So, anong ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo doon? Kung hindi raw tayo maging katulad sa mga bata, hindi tayo ituturing na mga dakila sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, children are not born sinners. Ang mga sanggol, ang mga bata na inuluwal ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga ina, dito sa mundo, sa kaliwanagan, ay hindi po makasalanan, or else Jesus Christ would not have said, unless you become like little children, you cannot enter the kingdom of heaven, or you are not the greatest in the kingdom of heaven. So ito po ay sampal sa mga nagtuturo sa tinasabi nilang total depravity dogma, sapagkat ang mga bata po ay walang kasalanan. Ano pa? Sa 1 John chapter 3 verse 4, sabi ni Apostol Juan, sin is the transgression of the law of God. Ang kasalanan ay pagsuway sa kautusan ng Diyos. Ang tanong, anong kautusan ng Diyos ang sinuway ng mga kapapanganak lamang ng mga bata, ang mga sanggol? May kasalanan na ba sila? Sa batas nga ng tao, wala pa silang kasalanan. Sasabihin nila sa batas ng Diyos, namana na agad ang kasalanan. That is actually a total wrong doctrine, mga kapatid at mga kaibigan. So dapat careful po tayo sa mga nagtuturo sa ganyang klaseng doktrina. Therefore, children are not born sinners. Ang mga sanggol na ilululal ng kanilang mga ina dito sa mundo, sa sangkaliwanagan, ay hindi po makasalanan sapagkat wala pa silang sinusuway na kautusan ng Diyos. Sinuway naman nila yung huwag kang magnakaw, huwag kang makiapid, huwag mong kalimutan ang araw ng Sabado. Hindi po nila na susuway po yun. Now, another thing, the book of Ezekiel, chapter 18, verse 20, ano sabi ng propetang si Ezekiel? The soul that sins shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, nor the father bear the iniquity of the son. Napakaganda po yung bersikulo na ito sa mga nagtuturo na ang mga tao ay pinapanganak na makasalanan. No, sabi ni Ezekiel, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. In other words, sabi ni Ezekiel, the son shall not bear the iniquity of the father. Ang anak ay hindi niya dadalin ang kasalanan ng kanyang ama. Napakalinaw po, mga kaibigan at mga kapatid. Isa pong sa nasabi nating pwedeng sampal sa mga nagtuturo na ang bata, mga sanggol, ay pinapanganak na makasalanan agad sa mundong ito. Clearly, brothers and sisters, the verse teaches that sin is not inherited. Ang kasalanan ay hindi po namamana. Kung hindi ang kasalanan ay ginagawa kung tayo ay sumusuway sa utos ng Diyos. At ano ba ang nasuway na utos ng mga batang kapapanganak pa lamang? Ezekiel chapter 18 verse 20, continuation po niyan. For the wickedness of the wicked shall be upon him. Ang kasalanan ng makasalanan. Ang kasalanan ng taong nagkaroon ng kasalanan ay sa kanya lamang. Siya po ang magdurusa dahil sa sarili niyang kasalanan. Kahit sa batas po ng tao, very logical. Hindi mo naman ikukulong yung tatay o anak dahil sa kasalanan ng ama. Kahit po sa mundong ito, hindi batas ng Diyos, wala pong nakulong na anak dahil sa kasalanan ng ama. Alright, ano pa?
From the book of Revelation chapter 22 verse 7, anong sabi ni Apostol Juan? Ito, salita ng Panginoon, pero sinulat po ni Apostol Juan. Anong sabi ni Apostol Juan? Sabi niya, man has free will and can choose to accept or reject God's grace, as Jesus said, whosoever will may come. Ang sino mang may gusto ay lumapit at pwedeng uminom sa tubig ng buhay. Revelation chapter 22 verse 17, Apokalipsis o Pahayag 22:17. Ang tao po ay mayroong tinatawag na free will. Pwede siyang pumili ng masama at mabuti, at pwede niyong tanggapin at hindi niya tanggapin ang grasya o pabor, biyaya na binibigay ng Diyos. So whosoever will may come. Revelation 22 verse 17. Ano pa? So, ano po talaga ang kahulugan ng Psalms 51 verse 5 nang sinabi ni Haring David, I was born or I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Psalms 51 verse 5. So ano pong ibig sabihin yan? Well, David wrote this after committing adultery with Bathsheba. Born in sin means he learned to sin as toddlers learn to walk. So in other words, yung sinatang born to sin, mga bata natututo pong maglakad. So ang ideya dyan, as we grow older and as we know what is right and what is wrong, doon po nagsisimula ang paggawa ng kasalanan. Just like born into a language, hindi mo naman pinag-aralan yung salita o hindi ka pinanganak na alam mo na agad yung salita, pinag-aaralan mo yan. According to the book of Acts chapter 2 verse 8. Nung pinanganak ka, hindi ka pa marunong magsalita, at kung anong narinig mo, natututunan mo yun. Yun tinatawag na born in a particular language. So parang ganun din yun. Born into sin. Born in sin means actually born in a sinful environment, a sinner like everyone else. So pinanganak ka sa makasalanang mundo. Hindi naman yung mundo makasalanan. It's just an expression. So many people think that this particular statement of King David in Psalms 51 verse 5 is more of a poetical expression. Parang tula, isang expression ng makata. Just like what the Apostle Paul said in the book of 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sabi ni Apostle Paul, I was the chief of sinners. Ako ang pinaka makasalanan sa mundong ito, kasi nga inusig niya yung iglesia ng Panginoon bago siya naging apostol. So more of an expression, poetical expression. In other words, what they call in English as hyperbole or metonymy. Parang expression lang. Born in sin, or I was shaped in iniquity, and in sin and my mother conceived me. So there's also a possibility, sabi ng mga scholars and researchers, that the father of David, Jesse, could have committed adultery, but it's only an assumption. Hindi po totoo yan. Alright. Now, ano po ang responsibilidad ng mga Kristiyano? Tayo pong naniniwala na ang mga tao ay hindi talaga ipinanganak na makasalanan na sa mundong ito. Ano pong ating responsibilidad? Ano ang ating obligasyon sa mga nagtuturo na kapag iniliwal na ang bata sa mundong ito, makasalanan siya agad? Number 1, Calvinists teach that man is not capable of seeking God or choosing God without His intervention. So, mga followers ni John Calvin, hindi raw magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan ng tao kung walang tinatawag na God's intervention. Dapat daw makialam talaga ang Diyos para maligtas ang tao. So parang nililiglik po nila doon yung free will. In other words, whether you like it or not, kung gusto ng Diyos na maligtas ka, ililigtas ka niya. So parang ganun po yung ideya na ito. This is proven by the Apostle Paul in 1 Timothy chapter 2 verse 4 and 2 Peter chapter 3 verse 9. Anong sinabi ni Apostol Pedro at sa kanya Apostol Pablo? Sabi doon ng dalawang apostoles, God wants all men to be saved. Gusto ng Diyos lahat ng tao ay maligtas. So pinagbibigyan niya ang tao na marinig yung ebanghelyo. Ayaw niyang ang tao ay mapunta sa impyerno. Please remember that, brothers and sisters. Ayaw ng Diyos. God loves everybody. Ayaw niya na may mapunta sa impyerno kahit sino man. So He gave a chance to everybody, making people to repent so that they will come to the knowledge of God and be saved. Pero ang problema, nasa tao, hindi po nasa Diyos. Gusto ng Diyos, lahat punta ng langit. Pero ang problema ng tao, ayaw niyang sumunod sa gusto ng Panginoon. So, siyempre,
walang choice ang Panginoon, kundi pupuntahin siya sa tinatawag nating impyerno o kaparusahan. Number 2, free will. As a man is free moral agent, he can accept or God's grace. Ito po ay paulit-ulit na lang. May free will tayo, may freedom of choice. Pwede mong tanggapin ang ino-offer na kaligtasan ng Panginoon o pwede mo namang i-reject o huwag tanggapin ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon Diyos. In other words, God's invitation to salvation is genuine. Whoever wills may come. Nasa tao talaga ang problema. And that man has the capacity to respond positively. Pwedeng tanggapin niya, pwedeng i-reject niya, pwede niyang huwag tanggapin. Number 3, common grace. Common grace says that God provides certain graces to man, allowing for moral and social order. Ano pong ibig sabihin ng common grace? Ano sabi doon sa John 3:16? God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. After accepting Christ, after baptism, and after your sins are forgiven, God gives us the Holy Spirit. Doon sa Acts 2:38. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yung kaloob ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo mananahan sa atin sa halip na espiritu ng demonyo. At makakagawa tayo ng kabutihan. We have now the fruit of the Spirit described in Galatians 5:20-23. The fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, kindness, and self-control, etc. So yung grace na yon, yung pabor na yon, yung mga biyaya yon, ibibigay ng Panginoon sa atin when we become obedient to the Lord and not rebellious. So, may choice pa rin ang tao, mga kaibigan at mga kapatid. Number 4, the last sa ating responsibilidad towards the erroneous doctrine. Number 4, according to psychology, there is a psychological proof that man is capable of self-reflection, empathy, and of course, decision-making. Ayon sa psikolohiya, study of the mind, ang tao raw ay pwedeng mag-isip, magbulay-bulay, mag-meditate. Ang tao raw ay pwedeng maging maawain sa kapwa niya. Ang tao raw ay pwedeng magbigay ng desisyon na tama o mali. So, psychologically speaking, pinapatunayan na ang tao ay may freedom of choice. Pwede niyang pumili sa mabuti, pwede siyang gumawa ng masama. Nasa kanya pa rin. This, therefore, counters the idea of total depravity na ang tao walang pag-asa. Kung hindi raw pakikialaman ng Diyos ang tao na yan at talagang maaawa ang Panginoon, gagawa niya ng paraan para mailigtas. So, that is very wrong. Ang total depravity ay hindi po nagtuturo na ang mga tao ay may freedom of choice. Man has freedom of choice. You can either accept or you can reject God's invitation. And of course, sabi ni Jude, kapatid po ng Panginoong Jesucristo ito, Jude, the brother of the Lord, said, earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. Kapag nagawa mo na ang salita ng Diyos, dapat ipagsanggalang mo, ipaglaban mo, mga kaibigan at mga kapatid. Sa atin pong pagtatapos, brothers and sisters, sa ating subject na total depravity, are babies born in sin? Are they already considered true sinners? True or false? Ang sagot natin, of course, no. So, sa ating pagtatapos, God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, pinadala ng Diyos ang kanyang butong na anak sa Jesucristo, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero may choice. May dapat gawin. Number one, he has to believe and he has to be baptized to be saved. Sabi ng Marcos 16. Ano pa sabi ng Apostol Pedro? Acts 2:38. Sabi ni Pedro, repent and be baptized. Magsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. The gift of the Holy Spirit is the indwelling of the Holy Spirit that will give us the idea of bearing the fruit of the Spirit, pagbabagong buhay. And of course, sa mga hindi pa naging Kristiyano, according to the Bible, kayo po ay inimbitahin namin ngayon, this is your time. This is your time to be acceptable with God.
This is the day of salvation, sabi ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinto 6:2. And finally, Jesus Christ is inviting all of you, lahat, makasalanan o kulang ang kasalanan o konti lang kasalanan, God is inviting you through Christ. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Matthew 11:28-30, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your heart, to your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Lumapit kayo sa akin, kayo na bibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang. Ito po ang ating leksyon. Manalangin po tayo. Panginoon namin, Lord God in heaven, we thank you for the lesson. Thank you for the Lord Jesus Christ for giving us salvation and for accepting us as your children. Of course, through acceptance of our Lord Jesus Christ, by faith, by repentance, and by baptism, and by continuing to be faithful unto Him even after death. Thank you, Lord, for their sponsors, for our brothers and sisters, partners, and of course, sa lahat ng mga viewers, subscribers ng Know Your Bible program and of course sa YouTube channel. Maraming salamat kay kapatid na June and Sister Evita Kaugiran, Brother Rico G. Canlas and wife Sister Sally, Brother Terry Dennis, James Kitoriano, Art Madlaing sa Christian World Ministry, kasama po si John Jeffrey and Deborah Canyones Marcos, Ed and Sister Viola Lauder nasa California, Sister Rose and June Untalasco nasa Canada, Ed and Viola Lauder sa California, Brother Henry Katig and Jonathan Sareno dyan sa Jeddah, and all over the Philippines, all over the world. Marami po salamat sa ating mga viewers, listeners, subscriber. God bless us all. We thank you and we love you in the name of the Lord our Lord Savior Jesus Christ. Ito pong ating broadcast for the year 2025, January 5. Magandang umaga po sa lahat. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.